Ito po mga kaistorya ang nakakabigla na balita. Napanood ko po sa balita po ng mainstream. Pinasabog po ni Sandro yun pong masamang plano ng kalaban kay PBBM. Parang ito'y nagko-corroborate po itong sinabi na ito ni Congressman Sandro doon po sa mga sinabi ni Ramil Madriaga na may plano umano yung mga kalaban ni PBBM na tudasin si Presidente. Kasi noon daw po mga kaistorya na panahon na tatakbo na si PBBM sa pagka-presidente, lumapit daw po si PBBM sa dating administrasyon. Pinapunta sila umano sa Malacanang at iniharap sila sa tatlong politiko kung hindi ako nagkakamali na yun daw pong ilan doon sa tatlong politiko na yun ay kasalukuyan din pong politiko ngayon. Ang sabi daw po kay PBBM, susuportahan ka namin kung papayag ka na kami ang mamimili ng iuupo na executive secretary, maging Speaker of the House at ng Senate President kung hindi ako nagkakamali. And then pagkatapos daw mag-meeting nila doon sa Malacanang, sabi daw ni PBBM kay Sandro, kulang na lang patayin nila ako. Totoo kaya? Kasi kung totoo ito, grabe naman. Yan po mga kaistorya ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Ito po yung balita. Ipakita ko sa inyo ha. Actually, portion lamang po ito sa interview kay Congressman Sandro Marcos. Ito po ay galing sa DZMM Facebook page. Ngayon, hindi yan ang ipapakita ko sa inyo kasi baka makopyright ako. Ipapakita ko na lamang sa inyo yung inedit ko po na video na galing dyan mismo. Medyo paliitin ko lang, ganyan lang o kaya mas maliit pa. Pasensya na kung mas maliit yung maibibigay ko sa inyo ha, mga kaistorya. Ganyan. Kasi para pumasok sa fair use, Sige, i-play ko po ha. Pakinggan ninyong mabuti mga kaistorya tapos pupuntuhan natin. It was a part of me kind of saw it coming. Actually, hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang ito sa power struggle. Ang tinutukoy dyan ay yung unity team na alam daw ni Kung Sandro na noon pa ay kumbagay mabubuwag ang unity team kasi sa dami daw po ng mga partido. Wait. Sa dami daw po ng mga partido na nakapaligid sa unity team. Yun yung binabanggit niya dyan. Dahil daw yan sa power struggle sa iba't ibang partidong nakapaligid sa unity team. Sige, tuloy natin. It was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow. And actually, ngayon ko lang din nga yan nalaman. Ngayon ko lang yan narinig na sinabi po ni Sandro. I don't know if the president's gonna get mad. Andito na tayo. Andito na tayo, Mr. President. Nung nakapanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang doon. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Nandun kami sa Presidential Guest House, Pinaso. And at the time, there was still no official endorsement for Malacanang. And exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang mabanggit sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, or na lang sasabihin, but that's a clue. Yung isa doon sa tatlong opisyal na iniharap sa kanila noon ay incumbent ngayon. Sino kaya yung isa na yun?
Si Senator Bongo kaya o si Senator Alan Cayetano? Napapaisip lang ako hindi kong kinukumpirmang sila nga. Mga kaisip, kumbaga, analysis ko lang, hindi ako sure bahala na kayo diyang mag-isip kung sino yun, mga kaisip, napaisip lang din po ako. Tuloy natin. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President. Wow! Kung nasunod yun na sila ang mamimili ng Executive Secretary, yung unang Executive Secretary ni PBBM, di ba tinanggal niya dahil sa issue? Kung natuloy na sila ang mamimili ng Executive Secretary, ng House Speaker at saka ng Senate President, di napakadali pa lang ipa-impeach, patalsikin si PBBM, no? Kami mamimili ng secretary, basta marami silang meaning mo. I can imagine saying, And then when we, Wait, naalala ko pa yung sinabi ni dating ni late Senator and the lead council po ni PBBM na si Enrile na dati daw nung nangangampanya pa ay hiningi ni VP Sara kay PBBM na siya ang gawing secretary ng Department of National Defense kung hindi ako nagkakamali. Kaya lang kinontra yun umano ni Enrile kasi delikado daw po yun sa posisyon ni PBBM pag nagkataon. Okay, tuloy natin. Naalala ko lang. when we left the palace, tumingin tatay sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila. Noon pa nakaramdam na si PBBM. And then, so that's, you know, it's there was a lot of play. There was a lot of play, and there were many people who, I guess, were vying to take power away. yes. So PRTV at PKM, you just got your new supercut of the day. That announced a new supercuts. I'm sorry, Mr. President. Hoy, kung totoo yun, grabe naman. Kung kasi hindi ko rin naman makukumpirma na totoo kasi po, hindi naman ko siyempre nasaksihan yung nangyari at hindi ko naman siyempre alam kung ano ang totoong layunin ng kabila, di po pa. Ang magagawa lang natin ngayon ay mga kaistor, kumbaga, mag-analysis lang, Okay, kaya ako rin sabi na parang nagko-corroborate kasi napaisip din ako dito po sa mga sinabi po ni Ramil Madriaga dati. Sige, balikan natin total maiksi pa lang naman yung video natin. Palakihin ko, balita yan ng mainstream ng gobyerno, Philippine News Agency. Madriaga affidavit alleges 2025 handover o plots to unseat PBBM, yung planong patalsikin si PBBM 2025 kayo ngayon, di ba? 2026, nung nakaraang taon. Ang sabi dito, Madriaga in his sworn supplemental affidavit read before the House Committee on Justice on Tuesday said the supposed agreement was relayed to him by former President Duterte ahead of 2022 national elections. Yung sinabi ni Kung Sandro, parang kasunduan din ni na PBBM at ng Malacanang noon at ng tatlong opisyal dati na binabanggit niya. Di ba? Tapos itong binabanggit dito ni Ramil Madriaga, kumbaga, parang kasunduan din ni PBBM at ni former President Rodrigo Duterte. Kailan ba ito? April 14, 2026 ibinalita. Ito yun, basahin natin Sometimes in November 2021, PRRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for president. Yun na nga, no? While Sara will serve as his running mate. PRRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance in the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. So yan yung kasunduan. Na sa taong 2025 ang kasunduan ay magre-resign si PBBM at ibibigay kay VP Sara ang pagka-presidente. Madriaga alleged the objective of such an arrangement was to allow Duterte to assume the presidency early while remaining eligible run in 2028. After Sara took her oath as Vice President, PRRD has a discussion with retired generals of the Armed Forces of the Philippines
where I was also present regarding all possible scenarios for unseating BBM by 2025 in case he reneges in his promise. Kinausap ni former President Rodrigo Duterte umano ang mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines at pinag-usapan nila ang mga posibleng mangyari kung sakali yung gagawin nila kung sakali na hindi to pa rin ni PBBM yung pangako niya, yung pakikipagkasundo niya. The general objective was to ensure that BBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption of the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. So ang layunin umano ay para siguraduhin nila na si PBBM ay maglilingkod lamang sa pagka-presidente ng hindi hihigit sa 4 na taon para makaupo din si VP Sara, kumbaga siya ang magtutuloy ng term ni PBBM para din in case sa 2028 makakatakbo siya uli si VP Sara sa pagka-presidente. Madriaga alleged that one of the scenarios discussed involved undermining the Marcos administration from within. Yung aagawin ang posisyon kay PBBM, isa yun sa pinag-usapan. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men. Ang isa sa plano na pinag-usapan ay isabotahe si PBBM gamit mismo ang sariling tauhan ni PBBM. Gabinete kaya yung tinutukoy? No. Either recommended by PRRD for appointment or allied with the Dutertes. Sabi kanina ni Kung Sandro, ang kasunduan daw, papayag sila na ibigay nilang suporta kay PBBM kung papayag naman si PBBM na sila ang pipili ng Executive Secretary, ng Senate President, ng Speaker of the House, at ng iba pang mga secretary positions. Parang nagko-corroborate, di ba? To reveal supposed corruption issues that would serve as precursor for an impeachment complaint. Agagawa ng kwento ng corruption si PBBM para patalsikin sa pamamagitan ng impeachment. He added that more extreme measures were also discussed if Marcos refused to step down. May mas matindi pang gagawin na pinag-usapan. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang. Palas matindi to. Kung sakali na hindi magkusa na bumaba si PBBM sa pwesto niya or ibigay kay VP Sara ang posisyon, may gagawin pa silang pamamaraan para mapatalsik si PBBM. Ano yon? Yung mga pamamaraan na yon, tutulasin si PBBM o kaya naman magre-resign. Maramihan ang mga government officials ng gobyerno. Hindi kaya namimili na sila ang mag-uupo ng mga secretaries, Senate President, Executive Secretary, at saka ng Speaker of the House. Parang nagko-corroborate, di ba? At isa pa yung susugurin sa pamamagitan ng armas yung Malacanang. Totoo kaya yan? Again, disclaimer, hindi ko po makukumpirma kung totoo. Wala ako sa posisyon para magsabing totoo mga kaistorya. Gusto ko lang maging patas. Ayaw ko po mga kaistorya, hindi ako kagaya ng ibang vlogger na para lamang po dumami ang views ay kinukumbinsin at binubula ang mga manonood. Okay, tuloy natin. It was also considered by PRRD to arrange assassinations or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. Guguluhin yung administrasyon ni PBBM. I-arrange assassination or armed hits, tutudasin, maramihan mga opisyal ng gobyerno. Totoo kaya ito? Masyado namang kumbaga drastic. The resulting civil unrest will be used as a basis to organize a group or military officers to stage a coup. Di ba? Duterte kam nananawagan na makialam ang Armed Forces of the Philippines. Madriaga claimed that he was given a role in the alleged plans. One of my assignments was to recruit civil groups, school clubs,
fraternities and criminal groups and syndicates. Okay? Ganon. Madriaga said his claims directly contradict the vice president's denial that she had any relationship with him. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Di ba, may photo pa nga sila. Bumabati pa nga si VP Sara ng happy birthday, Ramil Madriaga, and then hinahand over kay VP Sara, tinuturn over kay VP Sara yung bandila. Di ba, napanood niyo ba yun, mga kaistorya? Again, disclaimer, hindi ko po masasabi kung totoo or what. Bahala na po kayong mag-isip, mga kaistorya. Okay, yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike para naman malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Actually, umuulan. Oo, tapos kumukulog pa. Pero pinipilit kong mag-vlog. At ang sakit pa ng ulo ko, di ko alam kung ma-atake na naman yung high blood ko. Actually, may maintenance na ako sa high blood. Tapos meron din akong hyperacidity kaya sakit na sigmura ko. Lang hindi ko kasi pwedeng palampasin po ang balita. At kung napapansin din po ninyo mga kaistorya, sunod-sunod ang content natin ngayon, no? Kasi nga bumabawi tayo. Isipin ho ninyo 6 or 7 days po akong walang content. Dahil nga po bigla akong nawala ng internet. Ito kasi si Converge. Nako, ilang beses naming tinawagan. Oo. 4 yata na beses. Tapos nagpadala ng technician. Tiningnan lang naman yung router. Hindi naman naayos. Ang matino, yung ikalawang pinadala nila. Ayun, matagal nilang kumbaga inisa-isa nila na binaybay nila yung linya. Naputol daw po mismo sa highway. Baka nasabitan ka ako ng sasakyan. Ayun, naayos naman. Ay, salamat. Ayun, bumabawi tayo. Sige po, sa susunod po ulit natin na content, mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit. Sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansang Pilipinas. Salamat po.